narito nga po ang News TV Quick Response Team sa may bahagi ng EDSA Cubao dito po sa Quezon City, kung saan nakikita nyo po sa aking likuran ang mabigat na daloy ng trapiko. Southbound lane po yan at mula po sa may bahagi ng flyover dyan sa Kamuning, maging yun sa ilalim na bahagi po ng dyan sa may Kamuning ay halos walang galawan ang mga bus at maliliit na sasakyan. At ang problema ay pag minsan nagkakasingitan pa nga po dahilan upang mas lalong bumigat ang daloy ng trapiko. Sa sandaling ito ay wala ho tayong nakikita ng mga taga HPG o MMDA para magmando at maisaayos yung pila o yung linya ng mga sakyan patungo po sa bahagi naman ng Makati. At nakikita nyo rin yung ibang live feed nakuha sa ibang bahagi ng EDSA kaugnay ng sitwasyon sa daloy ng trapiko. Samantala, nakadagdag pa sa bigat ng trapiko sa EDSA kanina, aksidente sa may EDSA Ortigas flyover. Sa kuha ng MMDA traffic cam, umaga pa lang gumagapang na mga sakyan na nasa EDSA southbound. Lalo pang lumala ang sitwasyon matapos tumagilid ang isang EUV sa may EDSA Ortigas flyover. Base sa investigasyon ng MMDA, nawalan umano ng kontrol ang driver habang paakyat sa flyover. Umabot ng kalahating oras bago natanggal ng mga taga-MMDA ang EUV. Matinding traffic din ang naabutan ng mga commuter at motorista pagdating sa may bahagi ng North EDSA kung nasaan ang ilang mga mall. Traffic na nga sa mga kalsada ay siksikan pa dyan sa MRT. Sa baba pa lang ang MRT North Avenue Station, pila-pila na mga commuter at matindi rin ang pila hanggang sa loob ng istasyon mula sa bilihan ng mga tiket hanggang sa mga nag-aantay makasakay ng tren. Ganyan din ang sitwasyon sa mga istasyon ng Kamuning at Cubao. Pahirapan din ang kanilang pagsakay. Marami ng pasahero ang nakasakay sa North Avenue. Sa puntong ito, makakusap po natin sa telepono si MMDA General Manager and OIC, Thomas Orbos. Sir, magandang hapon po sa inyo. Gigi, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Hello? Apo, dito nga po sa lalo ngayon, napakaraming Christmas party, nag-iiba-iba yung kumbaga flow ng at bulto po ng mga sasakyan, ano? Meron ho bang ano po ang plano ngayon ng MMDA ng mga nakaraan? May mga Christmas lane na pinatutupad. Pero ngayon ho ba meron po kayong na-devise na mga bagong plano po? Wala na po. Ang ano talaga ho namin dito, talagang meeting ko na ho yung aking mga enforcers kanina on the sector head na 10 areas ng Metro Manila to really talaga na ho beginning today, yun yung tinatawag namin na simula na ho talaga ng bigat. Talagang magano kami ng ng extra effort, no? Talaga hong mabigat na. At yun ang haharapin ho natin until Christmas. So bibigat ho yan ngayon until the 19th, tapos medyo magsusubside ho ng kaunti towards Christmas. Opo. Yung pong pagkakaalis sa may 600 na miyembro ng Traffic and Parking Bureau sa Manila, may epekto ho ba yun sa pangkalahatan po sa Metro Manila? Meron naman ho, pero kasi ho, yung yun naman ho ay mostly in Manila, no? Yung Manila at saka Quezon City dito sa Quezon Avenue, yung Caloocan po, yung Arte, yan po ang mga natamaan na areas ng pagtanggal nila. Although ang balita ko naman may mga hinire na si Mayor Erap. So hopefully that's temporary. Talagang mabigat at naiintindihan ko po yung sinasabi nyo, nakikinig na ako kanina na nabanggit nyo na may mga lugar na wala tayong enforcers. Unfortunately, it's no excuse, pero kulang ho talaga kami, and we will just have to try and work it out given our numbers. So, kinausap ko yung mga enforcers kanina, and lahat ho ng mga sectors are giving yung nagbigay ho sila ng mga tao to help etong mabigat na traffic sa EDSA. So, beginning ho Monday, we will have more enforcers on EDSA. Kasama na ho yung enforcers na taga Maynila, taga yung po mga inassign namin sa Maynila,
sa Las Piñas, sa Parañaque, pagpupuntahan mo muna dito sa EDSA, pagtulungan mo ito come Monday. Opo, may time frame po kayo, no? Kung kailan po magiging hanggang December 19 po yung binabanggit nyo. Kung Yun pong ano kasi, talagang yung pong napakabigat 19, po. Tama opo. po. Kasi po yung based dun sa study na ginawa ho nila last year, and that this was also verified by Waze, ang bigat po talaga ng traffic. Magsisimula na ngayon ho, no? Itong pagpasok po ng December 10 up to the 19th. Tapos babagsak po yan ng after the 19th toward Christmas. Kasi ang pagkakaintindi ko po dyan, madaming mga Christmas parties na mangyayari, lalo ngayon weekend. At the same time mo, naghahabol lahat ng Christmas shopping. So, and then madami yung magdadatingan from abroad. Yan din ang isa, saka yung mga babiyahe towards Manila. So, mabigat po talaga. And ang ano dito would be for us to really enforce and try to manage the traffic. Opo, at sir, bilang Panghuli, ano po ang paalala niya sa mga kababayan natin ngayon na talagang, kumbaga, wala nang choice. Yan na yung sitwasyon natin. So, ano po ang maipapayo nyo rin at bilang Panghuli po? Well, number one, yung lagi ko po sinasabi, pasensya, pangunawa at tulong. Kailangan natin tumulong. Kailangan natin pagtulungan ito at maintindihan yung nangyayari. At isa pa pala, mag-ingat po tayo sa kalye kasi ang dami rin ng aksidente. Itong araw siguro, sa nakita ko pa lang sa CCTV, mahigit 10 na kaagad na aksidente ngayong araw. Hindi pa tayo umaabot sa peak ngayong gabi. No? Talagang dami yung na-aksidente ngayong araw. Ingat at medyo magpasensya sa daan at init ng ulo, hindi umada. At ito ho'y nakakadagdag talaga ng traffic. Ang isang aksidente ho ay isang lane na natatanggal pag nagkaroon mo ng aksidente. Apo, GM, maraming salamat po si Salamat GM po. and Talagang OIC ng MMDA, salamat po. Thomas Orbas. Maraming po salamat.